Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay nasa Mhm, ikalimang kabanata ng aklat ni San Mateo mhm. sa verses 17 to 19. Uulitin ko lang para doon sa mga Opo. nakikinig sa atin. Narito po ang mabuting balita sa araw na ito na ating pagninilayan. Huwag ninyong isiping naparito ko upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, lilipas ang langit at ang lupa. Ngunit kahit isang tuldok o isang kudlit sa kautusan ay hindi lilipas sa anumang paraan hanggang matupad ang lahat. Kaya ang sino mang lumabag sa isa sa mga utos na ito, kahit na ang kaliit-liitan at ituro sa mga tao ang gayon, ay tatawaging pinakamababa sa paghahari ng langit. Ngunit ang sino mang gumaganap at nagtuturong ganapin ito, ay tatawaging dakila sa paghahari ng langit. Ito po ang ating mabuting balita at tayo tutulungan ni Fatima na pagnilayan ng bagay na ito. Naalala ko lang, Timmy, no? Opo. Itong si Moses ay si Elijah at saka si Moses at saka ang Panginoon sa Transfiguration ay Mhm. nagkita-kita. At ang turo sa amin noon, ang Panginoon ang fulfillment ng lahat ng mga prophecies ng mga propeta, Yes. no? Kaya Opo. yan yung pahayag ng Panginoon ngayon. Sabi niya Mhm. na naparito ko hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito. Yes. Tuparin ang mga prophecies ng mga propeta nung araw. At sa pangalawang bahagi, binigyan niya ng pagpapahalaga ang uri ng pagtanggap natin at pagsasabuhay ng kanyang mga salita at ang Yes. pagtuturo. Alam mo, unang pumasok sa isipan ko, Timmy, Opo. yung mga Mhm. nagtuturo ng salita ng Diyos na taliwas Yes. sa kahulugan Naku. na Mhm. itinuturo ng Diyos. Kasi ang sabi niya, ang sino mang lumabag sa isa sa mga utos na Yes. ito, kahit na ang kaliit-liitan. Ibig Kaliit-liitan. sabihin, yung mabago lamang ang meaning ng kanyang mga aral. At Para opo, ituro kahit ang mga konti lang. ito sa tao, ang Mhm. gayon, tatawaging pinakamababa sa paghahari ng langit. Ganun pala katindi na dapat unawain natin ang tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. No, Timmy? Opo 'no, Brother Jun. Kasi ang ano po diyan, ang talagang delikado po ano or pinaka-nakakapangamba Mm. is minsan 'pag pinakikinggan po natin yung mga nagtuturo rin ng salita ng Diyos, ito po Mm. hindi natin inilalahat, wala tayong tinutukoy, pero ito yung pag-iingat lamang. Minsan hindi natin po alam na taliwas na pala Mm. dun sa tunay na na tunay na kahulugan nung tinuturo po ni Jesus sa atin, taliwas na pala yung ating mga naririnig. Now, we're not always aware or we're not always alert. Kasi po, it's either, di ba, minsan marami sa atin nagiging blind followers, Yes. for lack of a better phrase, or sadyang nagugustuhan natin yung mga naririnig natin kasi hindi naman sa pag-ano, naaayon sa mga kagustuhan natin, naaayon Yun. sa mga gawa natin sa buhay. We Oo. give ourselves, di ba po, we give ourselves the excuse, Mm. or di ba po, or that leeway. Kasi sabi natin, ay, yun naman ang narinig ko okay lang naman yun eh. Mm. Pero kailangan po nating maging ano talaga, maging vigilant. Kasi napakarami po nating boses na naririnig dito sa mundo at iba-iba ang mga tinuturo nito, iba-iba ang mga sinasabi. Ngunit wag po nating hahayaan na matakpan nito yung katotohanan talaga. No, Mm. that lies in the word of God, that the real truth that God wants us to live and Mhm. God wants us to preach. 'Di ba yung kanyang pamumuhay na nais na isalarawan natin. Yun po Aha. sana yung palagi nating pakatatandaan. Oo. Anong kaya ang magandang gawin? Kasi kung ako ang tatanungin mo, napakaraming mga Mhm. preachers. May mga preachers na Yes, Katoliko, opo. may mga preachers na nasa ibang sekta ng pananampalataya. Yes, At opo. pawang mga salita ng Diyos
ang sinasabi nila, di ba? Tinuturo sa atin. Ang problema yung pagpapaliwanag nila na tila umaayon lamang doon sa gusto nila. May iba namang mga nakikinig, sabi nga ni Fatima, kapatid, may mga ibang nakikinig sa nagpapahayag at nagpapaliwanag ng Ebanghelyo na ang tinatanggap lamang ay yung mga aral na umaayon sa Ayon. uri ng kanilang buhay. But Yes. in the Catholic Church, if I may say so, meron tayong tinatawag na magisterium of the church. Timmy, ano ba yung paliwanag sa magisterium of the church? Alam niyo, Brother Jun, hindi ko po siya super siguro ngayon ko pa lang siya nauunawaan talaga ng lubos. Oo. Sa inyo ko nga lang din po siya talagang lubos na nauunawaan. Pero Oo. alam ko po na ito talaga yung pinaka, hindi, ano ba, masasabi mo ba siyang batas? Or parang siya yung pinaka sinusunod ng simbahan? Meron tayong set of rules na po, hindi ba? Meron na tayong Right. set of guidelines Ito na mga panuntunan na susundin natin. Ito Tama po ba mismo yun? ang nagpapaliwanag ng tunay na kahulugan ng mga aral na mababasa natin sa scriptures. Ito yung ayun. tunay, Okay. ito yung kapangyarihan ng simbahan. Ay, Ang kapangyarihan ng simbahan na magpahayag ng buong katotohanan at tunay na kahulugan ng ebanghelyo na ating tinutunghayan. Upang sa gayon, the whole universal church would believe in one true teaching, yung tunay na pangangaral ng simbahan na ayon sa itinuro ng Panginoon sa kanyang mga apostol, di ba? Kaya at ito po hindi na nababali, di ba, Brother Jun? Ito na hindi talaga na. yun. Ito na yun, oo. Ito ang mga pinag-aaralan ng mga seminarista natin pagpasok pa lamang sa seminaryo, kung paano ipaliliwanag sa mga mananampalataya yung tunay na kahulugan ng ebanghelyo. Otherwise, kung tayo ay magbabase lamang doon sa gusto natin, maliligaw tayo, di ba? At sinabi ng Panginoon, Fatima, na ang sino mang lumabag sa isa sa mga utos na ito, ibig sabihin, magturo ng mali, no? At Yes. ituro ang mali doon sa mga walang muwang na gustong matuto, napakalaking pagkakasala at tatawagin kang pinakamababa sa paghahari ng langit. Yun. So, hindi porke may nadidinig kang tao na nangangaral, no? Yes. Ay paniniwalaan mo na yung sinasabi niya, no? Opo. Isa rin sa mga turo sa atin ng Santa Iglesia, Fatima, di ba? Kinakailangan makita natin ang bunga ng salita ng Diyos sa ating buhay. That's why kailangan isinasabuhay natin, di ba? Opo, maganda rin po siguro yung paraan, Brother Jun, para malaman natin kung yung bang napapakinggan natin ay tama, no? Hindi naman natin sinasabing lahat ng kilos ng isang tao ay ating puhusgahan, o babantayan. Pero yung mga pinakikinggan natin na guro, mga pinakikinggan nating mga preacher, whether it's a priest or a pastor, siguro maganda na rin po nating tingnan, lalo na kung sila na may ating kakilala, na isasalarawan ba nila Yun. sa ating sa kanilang mga buhay, yung kanilang itinuturo. Oo. At higit pa, sa kanila bang mga itinuturo, tayo ba ay nauudyok na isalarawan din sa ating buhay yung mga itinuturo ng salita ng Diyos. And it's very important po kasi talagang napakadaling makinig lang. Tapos, alam niyo yun, you just go off on your own way, makinig ka na yun eh. Pero katulad po sa lahat ng katulad ng pag nasa eskwelahan tayo nagle-leksyon, pagkatapos mong mapakinggan ang lecture ng isang guro, di ba, you're asked to do more research. Right. To delve deeper into what you've just heard. Siguro po maganda rin yun na kailangan ko din po yun talagang practice and more because I know there's so much for me to learn na manaliksik pa tungkol sa ating pananampalataya. Tayo magbasa, magtanong. Talagang palawigin at palawakan natin yung ating kaalaman. And let us pray for the grace of God's wisdom to be lent to us para po mas lalo nating maintindihan at maisabuhay yung tunay na tinuturo ng Panginoon sa I agree. At para po doon sa mga
mga kapatid natin na mga nakikinig, nanonood sa ating programa ngayon na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Ang ebanghelyo ngayon sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng lakas. Lakas na kakapitan natin ang mga pangako ng Diyos. Dahil ang wika ng Panginoon, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit kahit isang tuldok o isang kudlit sa kautusan ay hindi lilipas sa anumang paraan hanggang matupad ang lahat. In other words, ito yung pangako ng Panginoon sa atin. Nakakapitan natin kahit sa kadiliman ng buhay natin dahil alam nating tutupad ang Panginoon sa kanyang pangako. Hindi siya bibitaw. Di ba? Amen. Timmy, Amen, Brother G. maraming mga nakikinig sa atin ngayon ang mga dumadaan sa pagsubok ng buhay, sa kadiliman ng buhay na tila baga nawawala ng pag-asa. And minsan dumaan na rin sa akin yan. Pero Yes. ang magandang aral ay yung pangako ng Diyos na makakapitan natin. Isama natin sa prayers natin, Timmy, yung mga dumadaan sa pagsubok ng buhay, yung mga namatayan, ng mga mahal sa buhay, yung tila baga tinalikuran na sila ng feeling nila ng Panginoon. Sana maalala nila ang pangako ng Diyos na hindi magbabago ang kanyang mga pangako. Can you lead us in a short prayer, Timmy? Ay, opo, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong katauhan. Lahat po sa aming mundo, Lord Jesus, ay nagbabago. Ang aming mga isip, ang aming paligid, maging ang aming mga relasyon sa aming mga mahal sa buhay. But Lord, we are comforted by the knowledge that your love and you yourself will never change. Salamat po, Lord, sa lahat ng inyong mga pangako. Na kahit kailanman po ay hindi nababago, hindi nababali, katulad po ng inyong mga kautusan. Lord, please comfort us, lalo na po yung aming mga kapatid na nagdaraan sa matitinding pagsubok na naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong. Nasaan ba ang Diyos? May pag-asa pa ba? Please remind them that you will never leave nor forsake any of them or any of us. Nakatulad po ng inyong mga kautusan, wala po sa inyong mga salita at pangako ang hindi nagkakaroon ng katuparan, ang hindi na ibibigay sa amin na inyong mga minamahal na anak. Lalo na po, Lord Jesus, yung mga iba sa amin na naghihintay ng kagalingan sa aming mga karamdaman, kasagutan sa aming mga kahilingan, o pagtatapos ng aming mga kalungkutan, mga iba po sa amin na nawala na ng mahal sa buhay o naiwang nag-iisa na nakikipaglaban. Lord, be our strength, be our companion, and be the fulfillment of our every hope and our every dream. Maraming salamat po, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Please, gabayan niyo po kami. Lend us your wisdom upang lalo pa po namin mapalawak at mapalalim ang aming kaalaman at pagmamahal sa Diyos at sa amin pong pinakamamahal na pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat po, Mama Mary. Please always continue to pray for us and be our teacher and guide on this journey. We trust in you, Lord Jesus, and we love you, dear Mama Mary. Amen. Amen. And Lord, nais naming itaas ngayong gabi ang aming panalangin sa iyo, ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat isinugo mo sa amin si Fatima Soriano na isang anghel ng aming programa at nagiging gabay ng aming mga tagapakinig. Sa pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan, Panginoon, buong pusong isinasamo namin sa iyo, naway ilapat mo ang iyong kamay sa kanya at bigyan siya ng biyaya ng mabuting kalusugan, mahabang buhay at ligaya at tibay ng pananampalataya na maibabahagi sa iyong mga anak sa buong daigdig. Hinihiling namin ito, Ama, sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon na bubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Happy Amen. birthday! Maraming salamat po, Brother June. Thank you so much po.